We are in the last portion of Romans 14 at nakita natin kung gaano kaseryoso ang panawagan ni Apostol Pablo na ipamuhay ang gospel as Christians at as a church. So, dito natin nakita at naaral na sa Romans, inilatag niya yung maraming theological truths from chapter 1 to 11 at ito ay nananawagan siya na i-apply natin sa ating buhay. No? Kung konteksto man ito ng church o sa ating mga daily lives. No? So meaning, ang ginagawa dito ni Pablo, ginagawa niyang realidad ang transformation ng gospel. Hindi niya ito hinahayaan na paano nga ba yun? No? Mag-iiwan ng tanong sa atin na isang principle lang ba yun o abstract. Pero sinasabi niya, ito yung itsura ng transformation ng gospel at ito ay actual na nangyayari. May mortification talaga ng kasalanan at merong talagang vivification ng banal na spirito. So tinuturo sa atin nito na mga passages natin na kung paano ipamuhay si Kristo at kung ano ba ang ibig sabihin ng kabanalan. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Ano ba ang ibig sabihin ng submission sa authority at sa salita ng Panginoon? Tinuturo sa atin kung paano mamuhay selflessly at sacrificially for the sake of the gospel. Nakita niyo po, nagdaan na nung expensive days, di ba? Ginagawa nila, selfless ang kanilang ginagawa, sacrificial yung kanilang ginagawa. Pero hindi po pala ganon ang tinuturo ng Bible. Hindi yung sinasaktan natin yung ating mga katawan. Pero ang selfless at sacrificial na service na sinasabi pala dito ni Pablo ay ang pamumuhay sa pag-ibig na galing sa Ebanghelyo. Kaya dito sa Romans 14, hindi dapat natin ito tignan na ang dami namang pinapagawa ni Pablo. Ang dami namang utos. Pero, dapat natin makita ito na ine-explain lang pala ni Pablo at ine-expound niya kung ano talaga ang itsura ng Romans 12 verses 1 to 2. Ito lang lahat yon. Ano ba sabi sa Romans 12, 1 to 2? I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So ang Romans 14, branch lang pala siya. Nakaugat siya sa Romans 12, 1 to 2 at nagtuturo sa atin kung paano i-present ang sarili natin bilang buhay, bilang banal, bilang katanggap-tanggap sa Diyos. Ito rin yung pagtuturo sa atin kung ano bang itsura ng transforming ng minds natin kay Kristo at hindi sa mundo. Hindi kasi natin to pwedeng gawin sa sarili nating kakayahan. Na, ay, ganito, itatransform ko na yung sarili ko, di na ako lalabas ng bahay, at hayaan ko na lang magbasa ng salita ng Panginoon, o wala na akong, kumbaga, takot na akong lumabas kasi mababahiran na naman ako ng kasalanan. Hindi po ganun ang tinuturo dito. Ang sinasabi sa atin, kailangan nating maunawaan ang salita ng Diyos at ituro sa atin paulit-ulit ang gospel para magawa natin ng buong ingat ang mga mandates, ang mga commandments na nakikita natin dito sa mga epistle sa Bible. Kaya nga nung last sermon, dito sa Romans 14, madiin na sinasabi ni Pablo, madiin pa rin niyang sinasabi na si Kristo ang Diyos at Panginoon natin. At siya lang ang may karapatan para humatol. Dahil siya ang siya ang may karapatan para magsabi kung sino yung karapat dapat at kung sino ang mga hindi. Dahil sa huli, lahat ng tao ay accountable sa Kanya. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord and He is God. Lahat po yun.
Kahit magtago tayo kanina, sabi no, sa mga dagat, sa mga puno, sabi sa Psalms 34, lahat 'yon. Wala tayong pwedeng mapagtaguan. Lahat tayo ay haharap sa banal na hukuman ng Panginoon. Kaya as we continue the study, dito sa chapter 14, I invite you again to read our passage dito sa Romans 14, 13 to 23. Romans 14, verses 13 to 23. Sabi po dito, therefore, let us not pass judgment on another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. I know and am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks thinks it unclean. For if your brother is grieved by what you eat, you are no longer walking in love. By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. So do not let what you regard as good be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Everything is indeed unclean, or everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble. The faith that you have, keep between yourself and God. Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. But whoever has doubts is condemned if he eats, because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin. This is the word of God, at tayo ay manalangin. Ama, kami ay humihingi ng gabay, illumination ng inyong banal na spirito, nawa mag-minister ang inyong banal na salita sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon. Magkaroon ito ng conviction at mag-produce ng trust, Panginoon, sa iyong salita at mag-produce ito ng lalong paglago sa pananampalataya namin. Maraming salamat po muli. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Alam niyo po si Theodore Roosevelt, President ng Amerika, siya ay minsan nagpunta sa isang lugar sa Africa at doon sa lugar na yon, maraming venomous na mga ahas. At one time, may isa siyang kasamahan na nakapaalang, walang saplot yung kanyang paa at muntik na siya makaapak ng isang ahas. So dahil sa gulat nila, ang ginawa ni Theodore Roosevelt, dahil nakita niya naka-boots naman siya, balak niyang talunan at apakan yung ulo ng ahas. Jadi ready na siya. So, nagkakagulo na dahil baka makatuklaw. Pagtalon niyang ganon, imbis na sa ulo, sa katawan naglanding. E di syempre, gumanon yung ulo at muntik na siyang matuklaw. Buti na lang may boots siyang suot. So, nakita doon, nakagat yung boots at nakita yung venom na lumabas. So, sa madaling sabi, he took the risk at nakasurvive doon sa kanyang risk na ginawa. Itong pangyayari na ito, gusto ko po ipakita na ito ay taliwas sa ginawa ni Christ. Si Christ, hindi niya lang tinake yung risk. Kung siya ba ay makakasurvive at magiging effective ba yung kanyang gagawing redemption sa krus. Pero pagpapakita nito na he gave himself. Si Theodore Roosevelt, nakita niya may boots, tinalunan niya. Ibig sabihin, nag-risk siya. Pero hindi mo maisip natin, kung may boots ba siya, maisip kaya niya na ibigay na lang yung kanyang
sarili para hindi na makakagat yung ahas. So si Kristo po, ibinigay niya ang kanyang katawan, ang kanyang sarili, pinambayad niya ang kanyang sariling dugo para maging katubusan ng kasalanan. Nang sa lahat ng mananampalataya sa Kanya, sure, certain ang salvation na makukuha nila. Na hindi sila mapapahamak ng tuklaw ng kamatayan. Ito po yung gusto nating makita dito sa mensahe na ito. Yung selfless at sacrificial love ni Kristo. Yung kanyang service, yung act niya ng kamatayan, ito ay rooted sa pag-ibig. At itong selfish at selfless na or sacrificial at selfless na pag-ibig ni Kristo, ito mismo yung pag-ibig na tinuturo ni Pablo sa church sa Roma. At hindi yun limited sa Roma, pati sa atin dito sa SGRBC at sa marami pang mga mananampalataya. Ito yung mensahe ni Pablo dito sa Romans 14:13-23 specifically. Again, inintroduce niya sa taga-Roma ang Christian liberty, doktrina ng kalayaan, at inintroduce niya, pinakita niya dito yung may dalawang distinction na mga tao doon sa church, ang weak in faith at strong in faith. Yung mga weak, silang kumakain ng karne, ay mga hindi kumakain ng karne, at yung strong, walang pinagbabawal kainin. Lahat kakainin. Kahit dinuguan pa yan, gustong kainin. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ng tension dahil dinedespise ng mga strong ang weak in faith at ginajudge ng strong ang mga weak or ng mga weak ang strong. Ang hirap. Nalilito na ako dito. Again, dinedespise ng strong ang weak, ginajudge ng weak ang strong. So, meron talang disunity na nangyayari sa church ng Rome noong mga panahon na yon. So ito yung kasalanan na ine-expose ni Pablo dito, mga kapatid, sa church ng Rome. Ang paghahatol dahil sa pride at sa sariling opinion at panghahamak sa kapatid. At lahat ng ito, itong dalawang ito ay nakaugat sa makasariling pag-ibig, sa pagiging makasarili. Kaya ine-exhort sila ni Pablo na i-welcome nyo ang bawat isa. Dahil bilang believers, welcome na sila ni Kristo. Dapat nilang tanggapin na i-accept ang bawat isa kahit pa may mga differences sa kanilang mga opinion regarding sa mga non-essential doctrines. Kung pagkain ba ng karne o pag-celebrate ng mga special holidays, kailangan tanggapin nila yung mga pagkakaiba-iba nila. Imagine, handa nila kasing ipagpalit yung fellowship. Wag lang nilang bitawan yung conviction nila sa pagkain at pagse-celebrate ng araw. Ganon katindi, kaya hindi ito maliit na matter sa kanila. Itong maliit na issue, nagdudulot ng malaking threat ng disunity sa church na hindi naman dapat. Na hindi naman pag-awayan at pagsimulan ng division. Kaya ang tanong sa kanila ni Pablo, sino kayo para i-judge ang inapprove ni Kristo? Sino kayo para hindi i-welcome ang winelcome ni Kristo? Dahil kung sino man ang mag-cause ng pagiging mag-stumble ang kapatid nila, talagang nagkakasala sila directly kay Kristo. Sinasabi pa nga ni Pablo na silang lahat ay nabubuhay para kay Kristo, hindi na sa kanilang mga sarili. Hindi na sa kanilang mga pride, pero sila na ay under sa lordship ni Kristo. Kaya dito sa verse 13-23, patuloy pa rin yung pag-admonish ni Apostol Pablo sa sitwasyon nila doon. Anong sinasabi ba dito sa verses 13-23? Sa binasa natin kanina. Sa verse 13, sinasabi dito ni Pablo na, therefore, let us not pass judgment on one another any longer. Ibig sabihin, do not condemn anyone anymore. Ibig sabihin, wag na kayong magkaroon ng panghahamak. Wag na kayong magkaroon ng panghuhusga. But rather, decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. Ano yung stumbling block? Prokosma. Ibig sabihin, ito ay harang.
Ito ay dahilan para manghina sila sa pananampalataya. Example ito, magkakaroon sila ng confusion sa kanilang pinanghahawakan na pananampalataya. Yung isa naman, hindrance or obstacle, skandalon, ibig sabihin trap. Matatrap sila na magawa nila yung mga ginagawa ng strong kahit labag sa kanilang konsensya at yun ay kasalanan para lang hindi sila mapahiya. Para hindi lang sila magkaroon ng indifference doon sa mga strong. So sabi, wag daw tayo maglagay ng harang, wag daw tayo maglagay ng trap sa mga tao na mahihina or yung mga taong weak in faith na pwede magkaroon ng pagkakasala. So ang sense ni Pablo dito as Christians, sabi niya dito, kung makikita natin yung word na decide, ibig sabihin, we must decide or take a personal oath not to put a stumbling block or hindrances sa kahit sinong kapatid. Nagde-decide ka. In a way, may sense ito ng nangangako ako. Oath ko to as Christian. Familiar ba kayo, mga kapatid? Ito yung tinuturo dito ni Pablo, liberty of conscience, then pumapasok sa decide. May parang pag-oath, meron ka ng pag-vow sa Diyos at sa iyong kapatid. Ito yung tinuturo sa atin ng confession din, di ba? Sa chapter 21 at chapter 23, yung liberty of conscience at yung oath and vows. So pagpapakita rito na ang sense dito, dahil tayo ay na kay Kristo, magkaroon na tayo ng pagdedesisyon na ang intention natin palagi ay hindi makasakit, hindi makapinsala, hindi tayo makalagay ng panghihina sa ating mga kapatid. So parang sinasabi, para daw itong pangangako again. Hindi lang sa ating sarili na from now on. Hindi. Ikaw ay nananalangin na since day one, ikaw ay na-convert kay Christ, hindi na ako magiging cause ng away o ng weakness ng aking kapatid. Ito ay pangako natin sa Diyos at pangako natin sa church as Christians. Siyempre sa ating sariling isip lang. Kaya nga, ang ganda dahil meron tayong covenant membership oath. Naalala nyo kung ano yung item number 4? Doon sa binabasa natin dito. Ang sabi? Ako ay basahin nyo na lang ulit mamaya. Yung item number 4. So, parang ganito yun, mga kapatid. Na ako ay mula ngayon, hindi na ako maghaharang. Hindi na ako maglalagay ng trap para magkaroon ng pagkakasala. I-drag sa pagkakasala ang aking kapatid. From now on, di na ako magkukos ng disunity or division dahil lang sa aking opinion, sa aking belief, sa aking mga preferences. From now on, i-welcome ko na, i-accept ko na kahit may mga differences kami ng mga kapatid ko sa church. So yun yung sinasabi dito. Kaya tignan niyo po sa verse 14. Sinasabi ni Paul dito yung stand niya. Convinced siya na nothing is unclean. Pero hindi niya to ini-impose. Sinasabi niya, yes, may stand siya na lahat ay malinis at pwedeng kainin. Siya ay convinced at persuaded dahil ito sa teaching ni Kristo. Hindi dahil ito ay convinced siya dahil ginagawa ng maraming Jews o ginagawa ng maraming Gentiles, pero dahil sa teaching ni Kristo. Ano ba yung teaching ni Kristo? Mark 7:15-16. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Bakit? Dahil sa puso. Kung ano yung dumi sa puso mo na ilalabas natin sa ating bibig. Makasalanan ng ating puso. Kaya nakakapag-cause ng apoy ang ating bibig dahil sa anger ng ating puso.
Kaya meaning dito, convince si Pablo. Sinasabi niya rito, ang cleansing of sin, ang sanctification, ang pagiging malinis ng isang makasalanan ay wala sa kinakain o pumapasok sa bibig, pero dahil sa gospel. Dahil siya ay in a relationship with Jesus Christ. Kaya siya ay malinis dahil na kay Kristo siya. Pinagkamatayan ni Christ. Inalis ang kanyang kasalanan. The Lamb who takes away all sin of the world. Ganito po, tignan ni Pablo. Kaya kung makakita siya ng pagkain, wala nang pwedeng hindi kainin. Pero hindi niya ini-impose ito. Nire-recognize pa rin ni Pablo ito na meron silang pag-iisip. At kung ang pag-iisip nila, kung yung pagkain na yon ay madumi, yun ang kanyang conviction doon. Dahil again, non-essential yun. Kung madumi sa kanya ang dugo, edi okay, wag mo siyang pagtawanan. You can exhort, you can teach, pero do not mock. Wag mo siyang hihiwalayan o tawag dito, iiwasan. Wag mo siyang aawayin. Dahil makakastumble ka ng pananampalataya. So si Pablo, hindi siya nag-impose kasi ayaw niya makastumble ng kanyang pananampalataya, ay ng pananampalataya ng iba. Ayaw niya na magkaroon ng hindrances sila na hindi sila magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Dahil kung sino man ang makakastumble, again, sa isang kapatid, maliwanag na hindi ito paglakad sa pag-ibig. Dahil nagdadala siya ng isang trap o harang sa pinagkamatayan ni Kristo. Kinalagan na nga siya ni Christ, ikaw naman naglagay ka ulit ng mga landmines, naglagay ka ulit ng mga harang. Kinakalsuhan mo yung kanyang paglakad para siya ay magdire-direksyo. Nababiolate niya ang isang weak in faith na pinagbayaran ni Kristo. Kaya nga sabi ni Christ sa mga Pariseyo, pinipigilan niyong makita ng mga tao ang kaharian ng Diyos dahil sa inyong mga ugali, sa inyong mga ini-impose. Again, pwede siyang magkaroon ng confusion sa kanyang tinatayuan na conviction. O gumaya siya sa mga pwedeng gawin or ginagawa mo na labag sa kanyang conscience. Hindi naman ito mawawala siya sa kaligtasan kay Kristo. Pero ang mangyayari kasi doon, magkakaroon ng pagguho ng spiritual stability ng isang week. Pagkawala ng assurance na pinanghahawakan niya. Pagkakawala ng joy at peace sa kanyang paglakad. Pag habang ikaw, nakikitang kumakain ka doon sa alam niyang bawal, tas sayang-saya ka, parang iniisip niya, tama pa talaga yung pinapanghawakan ko, magaya na nga lang siya. So pag ganun pala, kasalanan pala yun. Dahil again, ang nagko-convict ay ang salita ng Diyos, hindi yung preferences mo. Kaya dito, sabi sa verse 16, pwede yung inaakala natin na mabuti naman, wala namang masama, maging masama dahil sa mga kapatid natin. Kaya may division talaga. Kaya sabi ni Paul sa verse 17, ang kingdom ng Diyos ay walang kinalaman sa pagkain, walang kinalaman sa iniinom, pero ang kaharian ng Diyos ay ang paglakad sa katwiran, paglakad sa kapayapaan, paglakad sa kagalakan. Ang kaharian ng Diyos ay spiritual na aspeto, hindi sa kung anong nahahawakan o kung ano ang ginagawa ng isang tao. Ang kaharian ng Diyos ay nakasentro kay Kristo. Hindi sa kung ano, kung gaano tayo kagaling, kung gaano kabuti ang mga ginagawa natin. Pero ang kaharian ng Diyos ay nakasentro kung gaano kabuti si Kristo sa buhay ng isang makasalanan na nagpapalaya. Kaya kung ganito tayo mamuhay sa church, na nakasentro palagi kay Kristo, ito ay acceptable sa mata ng Diyos. So, ang ginagawa ni Pablo, na acceptable.
Ang ginagawa ni Pablo dito, kino-call back niya. Nagre-re-echo siya sa Romans 12:1-2. I appeal to you to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. Ito pala yung acceptable na spiritual worship kind of life. So, ibig sabihin, ine-explain pala ni Pablo dito kung anong klaseng pamumuhay yung banal at katanggap-tanggap sa Diyos, at isa ito sa pagpaparaya ng ating mga karapatan. Hindi ito out of pretense. Hindi pala ito out of convenience. Ito pala ay pagbibigay ng sarili natin sa kapwa. Ito pala yung ibig sabihin nun. Kahit pa ang nakataya ay ang kalayaan natin. Ito pala ay pagsasaalang-alang natin sa ating kapatid na kahit taliwas siya sa conviction natin, mahal pa rin natin siya. Solid pa rin ang relationship natin sa Kanya. Ito pala yung unity na sinasabi ni Pablo. Ito pala yung pag-ibig with forbearance sa Ephesians 4. Then sa verses 20-23, andito yung concluding thoughts ni Pablo. In-address ni Pablo yung strong at weak in faith muli. Hindi na sinasabi niya, hindi dapat masira ng kahit anuman at kahit sino man ang gawa ng Diyos. Hindi dapat masira ang resulta ng gospel ng mga pagkain o iniinom. Meaning, hindi dapat magkaroon ng division sa church dahil sa mga gantong maliliit na bagay. Kaya ang sabi niya sa strong in faith, yes, lahat ay pwede naman kainin, pero dapat maging maingat pa rin tayo at isaalang-alang natin ang kapatid natin na pwede silang matisod. Huwag gumawa ng mga bagay na magdadala sa kanila sa kasalanan. Kung ano man ang conviction mo, sinasabi niya, between you and God na lang. Huwag mo lang ipagkalandakan. Huwag mo lang ipagmalaki, ay ganyan kayo, ganito ako eh. Kung ano ang belief mo, ano ang napagdesisyonan mong paniwalaan sa mga non-essentials na ito, between you and God na lang. Yan sinasabi. Meaning, sinasabi dito, yung pag-e-enjoy mo sa Christian liberty, hindi dapat yun maranasan sa pagpapractice. Or hindi ka magkakaroon ng kagalakan sa Christian liberty mo, ma-appreciate mo yung Christian liberty mo pag pinapractice mo siya. Yung malaman mo lang na ikaw ay pinalaya na ni Kristo, meron ka na agad kagalakan doon. Na nasa sayo yun kung gagamitin mo o hindi. Basta ikaw, you are free to say no para na hindi magkasala. Ikaw ay pinalaya para hindi na gawin yung mga sinasabi ng kasalanan. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo sa mga strong. At ano yung sinasabi niya sa mga weak in faith? Ang tunay na kasiyahan bilang Kristiyano ay yung mga taong hindi nag-aalinlangan sa kanilang mga gagawin. Ang tunay na may kasiyahan ay yung nakapahinga yung konsensya nila. Then alam nila ang lahat ay pinagkamatayan na ni Kristo. Hindi yung lahat, maraming bawal. Ay, ganyan, hindi ka masaya. Ang gusto kasi dito ay maging kagalakan mo yung kalayaan mo na walang napitisod na ibang tao. So again, ang kasiyahan ng isang tao ay yung relationship niya kay Kristo at nagiging closer siya ng closer. Hindi yung ma-practice mo to at bahala na kayo sa buhay nyo. Problema nyo na yan kung hindi nyo kayang gawin to. Hindi yun ang kagalakan. At maraming ganun, Kristiyano. Na problema nyo na yan kung hindi nyo ako matanggap. Basta ako, gagawin ko to. Mga ano pala kayo eh, mga weak in faith pala kayo. Walang kagalakan doon. Ang meron doon, arrogance. Ang meron doon, kayabangan. Kaya dito nag-end si Pablo sa chapter 14. And this is very essential for us
na malaman, maunawaan, mapag-aralan. Dahil i-apply natin to sa context ng church. Hindi lang ito para malaman natin, pero i-apply natin sa bawat isa ito, mga kapatid. Hindi kasi ito basta hindi lang ito basta pinapag-ayos lang ni Pablo ang mga nasa church doon o magtanggapan na lang sila sa mga pagkakaiba-iba nila. Hindi lang merely ganon. Hindi lang ito basta makapamuhay sila sa kalayaan sa gospel. Pero ang sinasabi niya dito, ang pinapakita niya dito sa mga believers sa Rome at sa atin ay ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Pinapakita niya rito kung ano ang itsura under sa kingdom ng Diyos. Kung paano mamuhay ng may kalayaan ang isang mananampalataya as citizens of heaven habang andito pa tayo sa mundo. Di ba? Napakahirap intindihin nun. Paano ba yun natin gagawin? Malaya ako, pero ang daming bawal sa mundo. So, pinapakita rito yung prinsipyo na hindi abstract yung tension ng already but not yet state. Na ito talaga ay nangyayari sa atin. Sa ating, as a church. Kaya ito yung main principle ng inaaral natin ngayon, mga kapatid. The church is liberated to live out the gospel as citizens of God's kingdom here on earth. At ito tayo ngayon. Kailangan natin itong gawin at ipamuhay. Kaya may dalawa tayong katotohanan na makikita rito. Una, liberty that is disciplined by love. Pangalawa, liberty that proceeds from faith. Una, liberty that is disciplined by love. Ang kalayaang dinidisiplina ng pag-ibig. Meron ba tayo nun? May kalayaan tayo kay Kristo at naipapamuhay ba natin to ng may pag-ibig? If we can notice sa verse 15, bumabalik si Pablo sa theme niya na love na sinimulan niya pa ng Romans 12. And if we carefully read the words mula 15 or verses 13 to 19, ang language dito ni Pablo ay pag-ibig. Ito ay pag-ibig na may deep concern sa welfare ng ating mga kapatid. So Paul here is still establishing love. Yung agape kind of love. Yung sincere, yung selfless, and does not celebrate sin. He again calling out our attention doon sa sinasabi niyang maging utang natin nawa sa ating mga kapatid ay pag-ibig. Kung meron man tayong pagkakautang, iyon ay pagmamahalan. So as Christians, sinasabi dito sa atin na hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Ito na ay pamumuhay sa pag-ibig natin kay Kristo at ito ay naihahayag sa pag-ibig natin sa church, sa kapwa mananampalataya at sa lahat ng tao. Tinuturo sa atin ngayon na it does not matter kung hindi natin ma-enjoy yung karapatan o kalayaan natin para lang wag tayong makatisod. Kaya ba natin yon? Bakit ko hindi gagawin yan? Right ko yan. Wala namang masama kung ginawa ko yan. Baguhin mo pag-iisip mo. Nakita niyo yung mga ganon? Baguhin mo, mag-aral ka kasi, basahin mo kasi. Yung mga example na nagpuput tayo ng stumbling block sa mga weak in faith. Ano ina-expose sa atin na kasalanan dito? Self-centeredness, not Christ-centeredness. This exposes our love that rebels against the love of God and our neighbor. Inaalis sa atin dito ng mga passages na ito yung pagiging makasarili, na nakatuon palagi sa sarili, ang pagbibigay ng matinding importansya sa sarili. Kung hindi nyo ko kayang tanggapin, bahala kayo. Basta gagawin ko kung ano ang tama. Hindi po tama yun, mga kapatid. Nag-i-invite tayo ng division pag may mga ganon tayong nasa isip. Hindi ganito si Kristo. Ang puso niya ay pagbibigay sa sarili niya para sa strangers.
even sa kaaway niya. Kaya ito yung inaayos niya sa puso natin. Kinikitil ng gospel ang pagiging makasarili natin. We are liberated. We are freed to love. Ang highest living natin ngayon ay to love and to glorify God. Dahil tayo, nakagapos tayo sa pagiging makasarili. Pero pinalaya na tayo ni Kristo. Dati wala tayong ma-produce, barren tayo na makaproduce ng pag-ibig ng Diyos. Pero ngayon, pinalaya niya tayo. At since we are bought by His blood, may full claim siya sa ating puso, sa ating buong pagkatao. Kaya He is expecting us to love one another as Christ loved the church. So ito yung gusto kong i-note. Walking in love is more important than exercising our liberty. Paano tayo? Ano ba ang gusto natin? Palaguin ang kalayaan natin? Hanapin kung ano pa yung pwede nating gawin? O palaguin ang pag-ibig? Ayoko magkaroon ng false dichotomy dito. Kailangan natin tong lumago parehas. Pero kung meron tayong ipaprioritize, ito ay pag-ibig. Dahil yun din ang pinarioritize ni Kristo. Hindi niya tinignan yung kanyang kalayaan o karapatang pantao niya. Binigay niya yun dahil sa pag-ibig niya sa church. So walking in love for the sake of our brethren is more important than exercising our liberty for the sake of our self-happiness. Dahil lang sa kagustuhan mo yon at doon ka nasisiyahan, kaya mo siyang pabayaan, kaya mo siyang talikuran dahil lang sa pag-ibig na dapat mong ibigay sa ating kapatid. Yes, we are redeemed and liberated, pero hindi dapat ito magamit sa pansariling kagustuhan, sariling pangsaya. Pero ito ay, according sa Romans 7, we are liberated so that we can serve in the new way of spirit. Kasi yung old way natin, old way kind of life natin, serve me. You scratch my back, I scratch your back. Pero ngayon, the new way of spirit, kahit ang ating desire ay to serve and serve and serve and not to be served. Meaning we are to bear fruit for God. Hindi na hindi na natin iniisip yung entitlement, yung validation natin sa tao, hindi na yon. Ang mahalaga sa atin, we are accepted and welcomed by Jesus Christ through faith. So, we can say, ito pala itsura ng new creation in Christ na lagi natin nire-recite sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Lahat pala ng gagawin natin as new creation in Christ, lahat na lang ginagalawan na natin ay meron ng kinalaman sa pag-ibig na dating wala tayo. Na dating hindi, again, barren ang puso natin. Tignan po natin kung gaano tayo kasok sa pag-ibig. Lahat ng tinuro sa atin ng doctrinal truths at gospel blessings ay rooted sa pag-ibig. Election, predestination. We are chosen in love. Ito ay rooted from love. At dahil ito ay rooted by love, ito ay given by grace. Regalo. Incarnation ni Christ. Ito ay dahil sa pag-ibig niya, John 3:16. Redemption sa kamatayan ni Kristo sa krus, sa Romans 5. Demonstrate niya ang pag-ibig sa kamatayan sa krus. Yung justification, adoption, and sanctification, dahil yan sa pag-ibig, Romans 8. At tayo mga mananampalataya, hindi na tayo mahihiwalay sa kanyang pag-ibig.
Romans 8:35 to 39. Then yung glorification na parating natin dahil pa rin ito sa pag-ibig niya sa atin. 1 John 3:2, we shall be like Him because we shall see Him as He is. Kung mababasa natin sa 1, dahil sa pag-ibig yan ng Diyos sa atin. Second, yung two great commandments, ito ay about sa pag-ibig. Love God and love our neighbor. Yung pagtuturo niya ng realidad ng pag-ibig sa chapter 12, yung pagiging sincere, abhors evil, honor one another, ito ay pag-ibig pa rin. Yung pagbe-bless natin sa mga nagpe-persecute, sa mga ating mga enemies, ito pa rin ay dahil sa pag-ibig. And this is teaching us the clear meaning of fulfilling the law. Kaya tayo nagsasubmit sa mga authorities dahil sa pag-ibig sa chapter 13. Kaya nga, ang pagkakautang natin again ay pag-ibig. So pag sinasabing walking properly in the daytime, ito ay pag-ibig. Nakita niyo po kung gaano tayo isinausaw, inilagay ng Diyos sa pag-ibig. Putting on Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Ito ay pag-ibig. So parang sinasabi sa atin ni Pablo, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating ipamuhay ay pag-ibig. Kung gusto mong ipamuhay ang kalayaan, dapat ito ay may pag-ibig. Ang lahat ng bagay ay tungkol sa pag-ibig. Bakit? Dahil ang tumawag sa atin ay Diyos ng pag-ibig. We are called by God. Hindi lang siya merely loving God, pero He is Himself love. Pag-ibig siya. 1 John 4:16, we know how much God loves us and we have our trust in His love. God is love, and all who live in love live in God and God lives in them. So nakita po natin, God is love, mga kapatid. Meaning, His plans, His purpose, His decisions, His actions, His thoughts, rooted ito sa pag-ibig. Dahil siya mismo ay pag-ibig. At na-embody itong pag-ibig, na personify ito kay Jesus Christ. Para mas maunawaan pa natin yung pag-ibig, naging tao yung pag-ibig. Sino to? Si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Kaya sa kingdom ng Diyos, ang umiiral talaga doon ay pag-ibig. And as members ng kingdom at family niya, ang dapat umiiral sa atin ay pag-ibig din. So malaking disconnect kung wala tayong pag-ibig and we claim we are members of kingdom of love. Hindi lang ito, basta kinuha tayo sa dilim, nilaro-laro tayo, nilagay tayo sa liwanag. That's it, hindi ganon. Pero pinoproduce sa atin ang pag-ibig dahil galing tayo sa Kanya. Sa pag-iisip, pagsasalita, sa kilos, pamumuhay, lahat ay hinuhubog sa pag-ibig dahil ito ay conformity natin kay Kristo. So we must understand, hindi abstract pag sinabing love. Dinadala niya tayo sa realm ng pag-ibig in reality dito sa mundo. Kaya ang point, we are children of God, loved by Him, and citizens of His kingdom of love. So we can see yung character. Ano bang, pag sinabi natin pag-ibig na kaharian, anong character nun? Ano itsura nun? Ang character ng pag-ibig na kaharian ay masasabi natin na sa verse 17. Sinabi doon ni Pablo, ang kaharian ng Diyos ay walang kinalaman sa pag-iinom o pagkain, pero ang kaharian niya ay kingdom of righteousness. Ang kanyang kaharian ay kingdom of peace. Ang kaharian niya ay kingdom of joy. And as members ng kingdom ng Diyos, we are to walk in righteousness, peace, and joy through the Holy Spirit.
Hindi natin to kayang gawin na magkaroon tayo ng katwiran sa sarili, magkaroon ng peace at joy sa sarili. Pero ito ay galing lamang at pamamagitan ng banal na spirito. So, actual ito. Dahil kung meron tayong banal na spirito rito sa ating buhay, magmamanifest ito sa ating buhay, sa ating pamumuhay. Kaya nga sabi ni John, sa John 13:34-35, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Magmahalan kayo dahil yan ay indicator na kayo ay followers ni Kristo, na kayo ay kabilang sa kaharian ni Kristo. Yung pagmamahal nyo ay may mutual upbuilding, pag-encourage, edification sa bawat kapatid. Kaya ito yung challenge sa atin, mga kapatid. Imitate the self-sacrificial love of Christ demonstrated at the cross. Hindi para maligtas tayo, pero yun ang way of love ng master natin na dapat nating sundan. It is the way of our master. Kung hirap tayo dito, we must be reminded na Christ sacrificed His life and gave His life for us. At kung binigay niya ang kanyang rights at buhay sa atin, bakit hindi natin maibigay ang ating rights, ang ating kalayaan, karapatan for the sake ng ating mga kapatid? Hindi natin hahayaan na ma-destroy ang church dahil lang sa mga non-essential issues. Siguro ngayon wala pa. Pero ito ay preparing us. Dadalhin tayo ng Panginoon para i-put to test sa atin ang mga gantong doktrina. Ang ganda sinasabi ni Brian Chappell, we can memorize words, mga verses, pero we can truly understand those verses if we truly experience that. Kung naunawaan natin yung regeneration, ay dahil na experience natin na meron talaga tayong ibang disposition na. May hatred na tayo ng sin. Pero kung wala tayong experience, half lang ang alam mo sa regeneration. At yun pala ang ay magiging theoretical sa'yo. So ano sinasabi sa atin dito? Hindi natin hahayaan na maslander ang gospel. Huwag nating hayaan na ma-stain ang pangalan ni Kristo dahil sa mga opinion natin, dahil sa kayabangan natin, sa mga naiisip at mga preferences natin, dahil sa mga kagustuhan natin, gusto nating sabihin na magmukhang divided tayo sa mundo. Sabi, we must love one another. Again, indicator ito ng nakay Kristo tayo, na hiniwalay niya tayo sa makasalanang pag-ibig ng mundo. Church lang ang pwede mag-produce nun. Wala nang iba. Ang mga Kristiyano lang ang meron nito. Wala nang iba. Merong magkapatid. Binilinan sila ng nanay nila. Huwag kayong maglalaro doon sa banda doon. Malapit sa ilog kasi tambakan nyo ng mga putik. Tinatambakan nyo ng mga truck ng putik. At nangyayari kasi, dahil tinatambakan lang siya, nag-shallow yung loob. Nagiging putik at pwede kang lumusot. Kala mo, tuyo yung mga nasa labas, matibay, pero dito pala malambot, basa. So pwede kang lumusot. So may dalawang magkapatid na binilinan na wag pumunta pa rin sila. At naglalaro sila doon at yun nga ang kasamaang palad, ang nangyari, lumubog silang dalawa. At pumunta yung rescuer at yung nanay at tatay, sabi, nasaan yung kapatid mo? Nasaan yung kuya mo? Buhay yung batang isa eh. Nandun po sa ibaba. Bakit ka nasa taas? Nasa balikat niya po ako. Ibinigay ng buhay ng kuya niya para dun sa kanyang kapatid.
Binigay niya yung kanyang balikat. Imagine mo, siya ay lumulubog na at para lang makasal pa itong mga kapatid kahit kanyang buhay ay ibinigay niya. Hindi lang yun nag-risk. He gave himself. Pagpapakita ng sacrificial love ito doon sa kanyang kapatid. Kikita nyo, yung footmark nung mud na yon, nandun pa yung balikat na pinag-apakan ng kanyang kapatid. At yun ang pag-ibig na tinuturo sa atin dito, mga kapatid. Ito dapat yung umiiral sa church. Paano natin mare-reflect ang kaharian? Dapat ganitong klaseng pag-ibig. Kung wala tayong ganitong pag-ibig, how can we say na we are enjoying His righteousness? How can we say na we are enjoying His peace and joy? Or worse, baka wala pa pala talaga tayo sa kaharian ng pag-ibig. Kaya kung ikaw, may kinakausap ako rito na wala ka kay Kristo, meaning hindi ka pa niya disciple, at wala ka pa sa kanyang pag-ibig, wala pang pag-ibig niya sa iyo, hindi ka makakarating, makakapasok sa kanyang kaharian. Hindi mo kayang pumunta ron ng sa sarili mong sikap. Hindi ka makakarating doon dahil ikaw ay nakagapo sa kasalanan at kamatayan. Kailangan mo nang magpapalaya sa iyo. At ito ang gospel. Bitawan mo yung mga pinanghahawakan mo na inaasahan mo na magliligtas sa iyo. Dahil kung hindi yan si Kristo at sa kanyang ginawa, kung yan ay labas sa Ebanghelyo, dadalhin ka niyan sa pagkakakulong ng walang hanggan na pagdurusa at pagkakahiwalay sa Diyos. Darating ang oras na hihinto ka sa paghinga. Darating ang oras na titigil ang pagtibok ng puso mo. Darating yung panahon na lalapat ang paa mo. Pwedeng mamaya na yan. Walang kasiguraduhan. Ang tanong, kung dumating yung oras na yon, saan kang kaharian papasok? Sa kaharian ng liwanag o kaharian ng kamatayan? Sa realm ng kamatayan. Kaya habang may oras pa, habang may pag-asa pa, I am pleading to you na magsisi ka sa iyong kasalanan. Sa lahat ng mga ginawa mo, mula bata, aminin mo sa Diyos ang lahat ng yon at ikaw ay tumawag sa kanyang pangalan. Sabihin mo na ikaw ay makasalanan at hindi karapat-dapat na tanggapin sa kanyang kaharian. Pero dahil kay Kristo, pinadala niya ang kanyang anak, siya ay namatay para sa katulad mo at katulad ko na makasalanan din. Paniwalaan mo yung ginawa ni Kristo na sakripisyo, na selfless na pag-ibig, na siya ang umako sa lugar mo para pagkamatayan yung mga kasalanan na ikaw naman ang gumawa. Ikaw ang sumalo ng sumpa ng kamatayan dahil sa banal na puot ng Diyos sa iyo. Siya na ang sumalo, siya ang kumuha. He came to rescue us. He humbled Himself to reach us sinners, and He gave Himself because of His love and mercy. And all who will place their faith in Christ will be saved and will be free from the sting of death. Praying sa iyo, kapatid, habang may pag-asa pa, habang may panahon pa, ikaw ay tumawag kay Kristo. And this leads us to our next point and last point. Liberty that proceeds from faith. Ang kalayaang nagmumula sa pananampalataya. So sa verses 20 to 23, ito yung ang sense ng language naman dito ni Paul ay pananampalataya. So binabalik tayo ni Paul sa faith. At mahalaga na makita natin yung emphasis na ang pananampalataya natin sa gospel ay may kalayaan. And as Christians, sabi sa
sabi sa Romans 1:17, the just shall live by faith. Hindi one time lang ang faith na yon. Kung ikaw ay dineclared na righteous by faith, since day one, you must live by faith. At kung ikaw ay patuloy na namumuhay sa pananampalataya, patuloy tayong pinapalaya ng Diyos sa mga indwelling sins. Yun yung gusto kong sabihin doon. Na kaya the just shall live by faith dahil na-present na participle siya. Ibig sabihin lang nito, patuloy tayo na hinuhubaran ng Panginoon sa indwelling sins na meron pa tayo sa atin. Puso. So, again, kailangan nating mamuhay sa pananampalataya para makita natin yung mga kasalanan na ito. Makita yung self-love natin sa ating mga makasarili na puso. And as our faith grows, ang pamumuhay na natin ay dumedepende at pagtitiwala sa Diyos. Kaya malaking disconnect kung alanganin tayo sa maraming bagay. Ay, naku, baka mawala salvation ko dyan. Ay, pinagkamatayan ba talaga niya ni Christ? Ang pinapanghawakan mo yung mga dati mo pang believe. Again, I am pleading na lahat po yan ay pinagkamatayan na ni Christ. I am not mocking, pero pinapakita na ang lahat ng ito ay pinagkamatayan na ni Kristo sa krus. Dahil ibig sabihin lang, pag tayo ay nagtitiwala sa Diyos na lahat na pinagkamatayan ni Kristo, lahat na ng bagay ay pwede na nating gawin. Lahat na ng pagkain ay pwede nating kainin. At kung meron tayong mga pag-aalinlangan, dahil hindi tayo sure sa mga bagay na yon, we are not doing that in faith. At kung hindi ito sa pananampalataya, ginagawa natin, tayo ay nagkakasala. Kaya nga sabi sa atin, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Ibig sabihin, do it by faith. Kasi kung by faith yon, hindi tayo natatakot na mapipinsala tayo. Kaya tayo takot. Kasi alam natin, hindi tayo sure, hindi natin nilalakaran sa pananampalataya kay Kristo. So ang note natin, growth in faith in the gospel produces liberty shaped by love. Growth in faith in the gospel produces liberty shaped by love. So parang para maging glorifying ang pamumuhay natin sa kalayaan, dapat ito ay by faith. Kung gusto nating maluwalhati, ma-enjoy natin ang kalayaan, dapat ito by faith. Blind faith ba ito? Hindi. Dapat rooted sa salita ng Panginoon. Ang ganda ng pagkakasalansan dito ni Pablo. Ganon din. When we judge and admonish, we do it by faith. Dahil di tayo maliligaw kung by faith. Pero maliligaw tayo kung ito ay rooted sa emotions at sa sarili nating opinions. Masisira tayo dito. So this means, ang pag-exercise ng liberty na hindi nakaugat sa faith ay kasalanan. This emphasizes us na as His children, ang lakad na natin ngayon ay nakabase sa pananampalataya, pag-ibig at pananampalataya. Bagamat sinabi ni Paul dito yung conviction niya, again, hindi niya hina-highlight kung ano yung conviction niya. Ang hina-highlight niya yung ginawa ni Kristo. Ginawa ng gospel sa mga pagkain na yun. And as a church, ang way of life na natin ay ganun na dapat. Nakadepende na tayo sa sinabi ng salita ng Diyos, hindi sa sasabihin ng ating mga kapatid. Hindi na tayo dapat nakadepende sa tatanggapin ba ako ng kapatid ko? Kaya gagawin ko to kahit ayaw ko? Hindi po dapat ganon. Kaya nga sabi ni Pablo, kung tinitignan mo yan na hindi mo ginagawa,
Pero gawin mo yan by faith, yan ay ino-honor ng Panginoon. Yan ay pleasing sa mata ng Panginoon. Ang problema sa maraming Christian sa atin ngayon, dahil alam nilang may liberty na sila ay pinalaya, ang akala na nila, hindi na dapat sila pakialaman. Dahil malago na ang alam nila sa gospel, hindi na sila nakikinig sa kapatid. Hindi na sila nakikinig sa admonish ng church. Kasi nga, may kalayaan naman sila. Hindi po ganito yung pinalaya ni Kristo. Pinalaya tayo sa pagiging isolated natin sa bawat isa. Tayo ay dinodro sa bawat isa. Yun ang by faith. Pinalaya tayo ni Kristo na makinig. Dahil, makinig sa ating mga kapatid. Dahil dati nakakulong tayo sa pakikinig sa sarili nating thoughts, sa sarili nating puso, sa mga opinion natin. Yun yung gustong-gusto nating pakinggan, yung emosyon natin. Saan tayo dinadala pag emosyon ang pinapakinggan natin? Dako pa roon. Lumalago ba tayo pag emosyon ang umiral? Hindi po. Pero pag na-reform ang emotions, naalala niyo yung natin? Yung ating lecture doon? Yun ay magiging kapaki-pakinabang para sa paglago natin as Christians. Pinalaya tayo sa dati nating puso na ang otoridad natin ay ang ating sarili. Ayaw natin ng commitment dati, ayaw natin ng guidance. Pero ngayon, pinalaya tayo para magkaroon ng palakasan sa bawat isa. Magkaroon ng exhortation sa bawat isa, magkaroon ng encouragement at pagre-rebuke, pagtutuwid ng bawat isa. Kasi sabi sa Proverbs 11:14, when there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselor, there is safety. Ano sinasabi? Kung walang nagtuturo sa'yo, walang nagga-guide sa'yo. Usong-uso ngayon yung sino ang mentor mo, di ba? Napunta yon sa ganong usapin ngayon, sino ang mentor mo? Pero ang sinasabi dito ni Christ sa liwanag ng New Testament, saang church ka? Kasi ang church, administrated ang mga means of grace, lalo na ang word dahil maglilid talaga sa atin through the preacher, through our brethren. Maraming counselor, hindi na tayo kukuha ng mga license na nakatapos sa psychology ng mga counselor para sa ating behavior. Hindi po yun. Ang counselor natin ay nasa loob ng church. Ang counselor ba natin ay mga kaibigan natin na walang alam sa salita ng Diyos? Kilala si Christ na nasa sabsaban lang? Paano kanya sasabihan na magtiis ka? Mag-sacrifice ka sa problema mo? Kung ang kilala lang nila na Christ ay nasa sabsaban na wala pang muang, na wala pang ginagawang pagmi-minister, na hindi pa nakakabasa ng salita ng Diyos. So, ang pe-present natin, ang hanapin natin yung may pagkakilala, yung sound ng pagkakilala, pagkakaunawa sa Ebanghelyo, na si Kristo ay namatay para sa atin. Yun ang counsel na kailangan natin. Ayaw na natin magtiwala dahil alam na natin na maraming knowledge, maraming mga salita ng Panginoon. O kaya, marami tayong mga natutunan na dati. Kaya ayaw na natin mag-entertain ng mga new learnings. Kaya hindi mo nakikita yung beauty ng gospel, beauty ng truth, ng liberty ni Kristo. Kaya nami-misplace, nami-misuse, nami-misdirect ka ng kalayaan. Ano nangyayari? Ligtas naman ako, by grace na ako ngayon, therefore, pwede ko nang gawin ang mga gusto ko. Pwede ko nang papatawarin naman ako ng Diyos sa kasalanan kong ito. By no means, di ba? Sabi ni Pablo, na ikaw ay under na kay Kristo and
kailangan mo pa rin mag-ingat at mamuhay sa kabanalan. Huwag tayo maging complacent. Kung ayaw natin mag-entertain ng fellowship, ang nangyayari, instead na ma-exhort tayo sa ikakalago natin, we drift away. Kasi we think, malaya naman talaga tayo. Yung kalayaan natin ay may restraint, may limitation, at ito, ang fence natin ay sa salita ng Panginoon. At ito ay entrusted at exercised sa church, sa local church. Yun ang design ng Panginoon. Kaya very dangerous sa mga strong in faith, weak in faith. Kung misguided, we can destroy our brethren. Yung simpleng hindi mo pag-attend ng Lord's Day, encouragement sana yan. Pero kung wala ka, anong sabi sa Hebrews 10:25? Hindi yan makaka-encourage sa'yo. Pwede pa yan pwede pala yun. Gawin ko din. Kahit labag sa alam mong tama. Pero dahil ginagawa mo, gagayahin ka. Dalawa na kayong gumagawa nun. At kung walang magre-rebuke sa mga ganon, 1 year, 6 months from now, 2 months from now, hindi sagot ang aircon. Kahit magkaroon pa tayo ng maraming aircon, kung hindi ka naman guided sa gospel, hindi ka grounded sa salita ng Diyos, hindi ka aatin. Hindi ka mag-enjoy sa fellowship. Hindi mo ipapamuhay ang salita ng Diyos. Kasi malaya ka naman. You claim na liberated ka. May freedom ka kay Christ. Ang tunay na freed ni Kristo ay enslaved sa kanyang power, sa kanyang authority, sa kanyang salita. Kaya hindi mo pwedeng gawin o sabihin kung ano man ang kagustuhan mo, kung paano namumuhay si Kristo ayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, na hindi niya gagawin ang isang bagay na hindi pa ayon doon sa araw na yon, hindi niya gagawin, knowing na Diyos siya, anak siya ng Ama. Anong nangyayari? Submitted pa rin siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya tayo, we are called na maglakad tayo sa pananampalataya. At kung ang pananampalataya natin, kung tayo naglalakad sa pananampalataya, nalalakaran natin yung purpose at plano ng Diyos sa church, at ito ay magtiwala sa binigay niyang mga means of grace, in-entrust sa atin ang bawat isa at necessary ang bawat isa sa paglago mo. You cannot grow alone. Paano yung ulit yung illustration natin, yung mga maraming puno sa kagubatan na nag-e-entangled ng ugat dahil sila ay nag-share ng mga nutrients sa bawat isa. At ganun din sa atin. Kung ikaw naman ay ayaw mag-share, anong sabi ni Christ sa talent? Tatanggalin niya pa ang binigay niya sa'yo. Hindi mo pinag-iibayo ang mga gift at graces mo. Anong sabi? Sa one of the 7 churches, aalisin niya ang lamp niya sa church na yon. Kung hindi natin pa-practicein ang graces na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya ang liberty, nakaugat yan sa pananampalataya. Eh nasa church, ang pagtuturo sa atin ay dapat i-maintain kung ano ang in-establish ni Kristo by faith. Yes, not by our might, but through His grace in us. Kaya ang challenge, we have to desire to have the same hearts that is focused on the gospel. Minsan, maraming hindi nakakapag-observe ng ganito dahil ang kanilang pag-ibig ay resulta lang ng opinion at emotions nila at hindi na gospel. Kaya affected ang fellowship. Kaya hindi tayo makapag-impart ng buhay natin, takot tayong ma-judge. O kaya, takot tayo na maka-offend. Bakit? Kasi, hindi well ang fellowship ng isang church. May malis ang lahat ng sasabihin at maririnig mo.
Ay, pag sinabi ko to, baka ma-hurt siya. Ay, bakit yun ang sinabi niya? Na-hurt ako. Pero kung tayo ay naka-iisang mata sa Ebanghelyo, nakatingin sa sacrificial at selfless love ni Kristo sa krus, hindi tayo makakapag-produce ng mga gantong klaseng affection or issue sa ating mga kapatid. Kaya tanong, ganito ba ang pag-ibig natin sa bawat isa? Ready ba tayo na masaktan para sa ikabubuti ng kapatid natin? Ready ba tayo na magpatalo para lang sa ikakapanalo ng kapatid natin? Ready ba tayo na magparaya para lang sa ikalalago ng kapatid natin? Kung nahihirapan tayo, kung hindi tayo ready, dahil sa ego, pride, ayaw nating mapahiya. Kung nahihirapan tayo, tingin lang tayo sa Ebanghelyo. Tingin lang tayo sa krus ni Kristo. Dahil kung mayroon tayong pare-parehas na isipan na nakatingin kay Kristo, pare-parehas na puso na grounded at nakatuon sa gospel, nagpo-produce ito ng humility sa bawat isa. Selfless love sa bawat isa na katulad ni Kristo. Tayo ay binded ng love. Ang tie na nagtatali sa atin ay ang pag-ibig. Kaya by faith, ito yung lakad natin as a church. Kaya mga kapatid, Christ loved us selflessly and sacrificially. Pumunta siya dito para hindi tayo i-judge, pero para mag-serve. Pero darating yung araw, sa kanyang muling pagbabalik, He will return as a judge. Hahatulan yung motive natin, hahatulan kung ano yung nasa isip natin, hahatulan yung bawat actions natin. Ito ba ay by love? At ito ba ay proceeds from faith? O dahil sa kagustuhan lang ng ating mga laman? Nawa, awitin natin yung ating response hymn na makakatulong sa atin sa ating pananampalataya na magkaisa sa Ebanghelyo. Bago tayo manalangin.